Salamat. I looked at him after saying those words. I was thankful that he came to save me. Akala ko, walang magmamalasakit sa akin. But he did. I guess, hindi naman siya ganoon kasama. Sinulyapan ko ulit siya. Wala pa rin siyang reaksyon. Napabuntong hininga ako. Para naman kasi ako nakikipag-usap sa hangin. Jeric. Tiningnan niya lang ako pero wala pa rin siyang imik. Naiinis na ako dahil sa pakikitungo niya sa akin ngayon. Gayong kanina lang ay sobra ang pag-aalala niya sa akin. Sinimangutan ko siya at muling binalingan. Hinampas ko pa ang balikat niya ng bahagya para maagaw ang kanyang atensyon. Kuya Jeric, sorry na po. Ano? Sabi niya habang nakasimangot. Tiningnan niya ako at napailing. Pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng daan at hinarap ako. Napangiti naman ako sa kanyang ginawa. Sorry na, kuya. Sabi ko sa kanya. Sana pala. Hindi mo na lang ako hinanap. I pouted my lips. Alam kong nagmumukha akong bata sa paningin niya. Pero wala akong pakialam. Gusto kong kausapin niya ako. Gusto kong malaman niya na nagpapasalamat ako sa ginawa niya para sa akin. Imposible ka. Dapat lumaban ka. Tingnan mo kung ano ang ginawa nila sa'yo. Concern was written on his face. Alam ko naman kasi kung gaano ka nakakaawa ang tsura ko ngayon. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Kahit mukha siyang galit na ewan. I bit my lower lip to suppress a smile. Imbes na magalit ako sa kanya dahil sa paraan ng pagsasalita niya sa akin, ay hinayaan ko na lang. Ayaw ko na lang makipagsagutan sa kanya. Masyado akong masaya sa hindi ko alam na dahilan. Friends na tayo ha. Salamat sa concern. Sabi ko pa. He just stood there. He looked at me intently. Ni hindi man lang niya ako sinagot at saka napailing. Nag-aalangan ang kanyang bawat kilos. I like the first version of Jeric when we first met. Maluloko at palangiti. Mukhang constipated kasi itong kasama ko ngayon. And who said that I'm concerned? Sabi niya habang hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Bakit, hindi ba? I test. By the way, friends then. Dagdag pa niya habang inilalahad ang kamay niya sa akin. I smiled even more. I accepted his right hand and hold it tight. We shake our hands as a sign of a new friendship. Nagkamay kami bilang tanda ng bagong pagkakaibigan. Masaya ako. Masaya ako dahil ito ang unang beses na magkakaroon ako ng kaibigan. And I love this kind of feeling. After last week's incident, lagi na kami magkasama ni Kuya Jeric. Hindi ko masasabing close kami pero we're getting there. And I am happy. Minsan, sinasama ko siya kapag pumupunta ako sa taniman nila. Masyado kasi siyang reserved. Halatang walang alam sa buhay ng probinsya. Ang arte pa sa putik. Hindi niya lang alam na may pera sa lupa. Bilisan mo naman, kuya. Sigaw ko sa kanya dahil nahuhuli na siya sa akin. Tulad ko ay nahihirapan din siyang maglakad sa pilapil ng bagong tanim na palayan. Sinama ko siya para makita niya kung paano ang buhay ng magsasaka at kung gaano ito kahirap. You can never tell something if you don't experience it on hand. Kaya naman, it's a step for him. At para mas mapamahal pa sa kanya ang hasyenda. Hindi ba pwede maghintay ka na lang? Asar niyang tanong sa akin. Umiling ako at tumawa na makita ang kanyang hitsura. Nakabusangot na ang kanyang mukha at halatang pikon. Lalo pa akong natawa nang mahulog siya sa loob mismo ng bagong-bagong kahon na may tanim na palay. Mabilis ko siyang sinilip sa ilalim na yon at na makitang ayos lang siya, ay nakahinga ako na maluwag. May hanging out with him means things unexplainable for me. Palagi ako masaya at tumatawa. Minsan, kahit walang rason, basta magkasama lang kami, napapangiti na ako. Laging sinasabi ni nanay sa akin noon na maghanap daw ako ng kaibigan. Ginagawa ko naman pero talagang ayaw nila sa akin. Wala naman akong problema roon. Mas maigi nang malaman mo kung sino na nga yung mga kakilala mo ang plastic kaysa harap-harapan kang pinaplastic. Habang magkasama kami ni Jeric, every moment was a bliss. Mabait siya. At kung minsan arogante, ang sarap din niyang ibuli. Natutuwa naman lagi si Nani dahil daw may kasakasama si Kuya Jeric. Kaso mukhang bad mood naman palagi si Don Federico. Laging nakakunot ang kanyang noo kapag nakikita kami ni Jeric na magkasama. Hindi ko nalang pinapansin ang kawirduhan ng Don. Natigil ang pag-iisip ko na may tumakip sa aking mga mata. Napangiti ako. Alam ko na naman kasi kung sino. Naaamoy ko ang pamilyar na pabango niya. Nakakaakit nga itong amoy-amoyin ngunit baka magtaka naman siya sa akin. Kuya Jeric,
Sabi ko, bigla naman niyang pinakawala ng mga mata ko. Nilingon ko siya sabay ngiti, ngunit bumungad kaagad sa akin ang nakasimangot niya mukha. Nagtaka naman ako sa ikinikilos niya. Nitong mga nakaraan ay panay ayaw niyang tawagin ko siyang kuya. Pangit daw kasi pakinggan. Hinayaan ko na lamang siya at hindi na pinansin. Baka trip niya lang siguro. Ano na namang nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo ngunit sinagot niya pa rin ako. Stop calling me kuya, it's annoying. 3 years lang ang tanda ko sa'yo. Gusto ko matawa sa kanyang hitsura. Namumula ang kanyang pisngi at hindi mapirmi ang kanyang mga mata. Nakakatuwa rin siyang pakinggan kapag nagsasalita ng Tagalog. Sobrang islang kasi. Hinawakan ko ang kamay niya at giniya pa sakay sa duyan. Kanina pa ako dito pero ngayon ko lang naisipang maupo kasama siya. Sabay kaming sumakay doon at mahina namin itong niyuyugyog. Malamig ang hangin kaya masarap sa pakiramdam. Hindi ko rin alam kung ano ba ang masarap. Kung ang pagsakay sa duyan o ang pakiramdam na kasama siya. Nakakabaliw. Funny how Jeric turned my emotions every time he was near. Nawawala lahat ng takot ko. Nawawala lahat ng insecurities ko. What are you thinking? Tanong niya sa akin. Ikaw? Wala sa loob na sagot ko. Nanlaki ang mga mata ko. Bigla ko siyang nilingon at tinitigan. Nakangisi lang siyang nakatitig sa akin habang napapakagat sa labi. His eyes is twinkling. It was evident. We're on the same boat, baby. Iniisip din kita. Sagot niya sa akin sabay seryoso ang muka. Kinabahan ako sa kanyang sinabi ngunit may kakaibang damdamin ang lumukob sa aking pagkatao. Hindi ko alam pero sobrang saya ko. Ang landi mo. Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan, kuya. Sabi ko sa kanya sabay hampas sa kanyang balikat. Hindi ako nagbibiro. Tumaas ang kilay ko sa kanya ngunit hindi ko nalang siya pinansin. Pagkus ay sumaryoso ang aking muka. I sighed. May sasabihin ako sa'yo. There's this one guy. Pagkukwento ko sa kanya. Turn him down. Sabi niya kahit hindi pa ako tapos magsalita. Nagkatinginan kami. No one wants to break the silence. And just like that, parang nagkakaintindihan na kami. Just like that? Kaya na niyang baguhin ang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka malaman niya ang lihim kong nararamdaman para sa kanya. Anong gagawin niya? Na ang isang trabahante at paaral ng papa niya ay nagkagusto sa kanya. Ano kaya mararamdaman niya? I'm gonna be your escort, Lucila. No one else but me. Sabi niya sabay tayo at umalis. Naiwan ako nagtataka. Minsan ang hirap niyang esplayingin. Nagwo-walk out na lang basta. Napailing ako. Alam kong galit siya pero bakit naman siya magagalit? Inaya lang naman ako ni Albert na maging escort sa prom. Tiningnan ko siya habang papalayo. Somehow, hindi ko mapigilang umasa. Napangiti ako habang tinatanaw ang papalayo niyang figura. Mukhang magiging masaya ang last prom ko. Nasa school ako ngayong araw. May practice kasi kami para sa gaganaping prom. Kung tutuusin, ay ayaw ko na sanang sumali. Pero dahil last year ko na sa senior high, ay hindi ako exempted. Hindi ako mahilig sa ganito kaya tahimik lang ako sa gilid. As usual, bida na naman ang anak ng governor sa lugar namin na si Ivy. Maganda siya at mabait, sabi ng iba. But I know better. Naputo ng pag-iisip ko na maupo si Albert sa aking tabi. Si Albert ang school heartthrob sa campus, pero wala siyang appeal para sa akin. Iba naman kasi ang gusto mo. Gusto mo matanda sa'yo. Ipinili ko ang aking ulo. Umaatake na naman ang mahadera kong utak. I smiled. Ano kaya ang ginagawa ng boko na yun ngayon? Bakit naman kasi ayaw mong maging escort ko, Lucila? Sabi ni Albert sa akin at prenteng nakaupo sa aking tabi. Wala nga yata itong balak umalis. Ginitian ko lang siya at umiling. Ayaw ko siyang sagutin. Napakakulit kasi niya. Ilang beses na siyang nagtanong sa araw na ito. Hindi ako obligadong sagutin siya kaya naiinis ako. Atid nga pala kita mamaya. You owe me one, Lucila. Sabi pa niya. Tinanguan ko siya. Nakakahiya naman kasi kung tatanggi pa ako sa offer niya. Kasalanan ko rin naman. I listened to Jeric and I turned down Albert's offer as his escort. Pagkatapos ng practice ay sabay kaming lumabas ni Albert. He pressed the car key and we entered inside. Hindi na ako lumingon kung saan-saan dahil alam ko, laman na naman ako ng chismis bukas. While we were in our way home, panay naman ang sulyap ni Albert sa akin. Kumunot ang noo ko. There is something odd in here. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin. Binilisan niya ang pagpapatakbo sa sasakyan. Huli na nang mapagtanto kong hindi ito ang daan patungong Mansion Federico.
Out of the way ka, Albert. Sabi ko sa kanya. Kinakabahan na ako dahil panay lang ang sulyap niya sa rear view mirror. Kumabog ang puso ko sa kaba. Anong gagawin niya sa akin? Alam kong wala akong kawala dahil malayo na ang lugar na ito. Though, nasa highway pa rin kami. Wala nang gaanong sasakyan sa lugar na ito. Inihinto niya ang sasakyan. Mabilis ang mga kilos niya kaya hindi ko napaghandaang hahalikan niya ako. He put his hands at the back of my head and grabbed me forcefully to kiss my lips. Mulat na mulat ang mga mata ko sa kanyang kapangahasan. Pilit ko siyang nilalabanan ngunit mas malakas siya kumpara sa akin. Pinagsusuntok ko siya sa dibdib. Nakakasuko ang lalaking to. My lips were virgin. I may be clumsy and naughty pero hindi ako pakawala. I still believe in my perfect person, in our perfect time. Kaya walang karapatan si Albert na basta na lamang akong halikan. The capacity of this bastard. Nang tumigil siya ay pinangumpasan pa siya ng hininga. Ginamit ko ang pagkakataon na iyon at dali-daling binuksan ang pinto and I did. Mabilis akong naglakad palayo sa kotse ni Albert. Nakakailang hakbang pa lamang ako nang makita ko si Jarek. Bakit siya nandito? Galit na galit ang itsura niya. Kahit natatakot ay lumapit ako sa kanya. He grabbed my hand and lead me to go inside the car. He drove so fast. He was fuming mad. Napayuko ako sa kanyang tabi. I can't help it. I let my tears fall. Ayaw ko nagagalit siya sa akin ng ganito. Ayaw kong hindi niya ako kinikibo. Ilang sandali pa ay pinahinto niya ang kotse sa gilid ng daan. Nakayuko akong umiiyak. Kasalanan ko naman kasi. Dapat hindi ako sumama kay Albert. Inangat ko ang aking mukha at tiningnan ko siya. Nagtama kaagad ang aming paningin. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Ngunit mababanaag naman dito ang pag-aalala. What did he do to you? Why are you crying, doll? He said. Lumapit siya sa akin habang patuloy lang ako sa tahimik na paghikpi. Akala ko, yayakapin niya lamang ako ngunit iba ang kanyang ginawa. Jerry cupped my face while he's looking through my eyes and then he claimed my lips. I'm letting him kiss and I'm kissing him back too. His kisses just wash away my fear from what happened a while ago. His kisses, it just felt so good. Hinayaan ko tumulo ang aking mga luha habang inaalala ko nakaraan. Bakit ganito? 6 na taon na paghahawak na nakaraan. 6 na taon ng sakit at kalungkutan. 6 na taon ng pagiging miserable. Alam ko, ulag ko. Yung mga alaalang nakakasakit sa akin ay yung mga alaalang nagpapasaya sa akin. Napaka-ironic. Dati akong carefree. Masaya ako noon, pero binago niya ako. Pinago ako ng pagmamahal niya. Napabuntong hininga ako. Kailangan ko ng ibaon sa limot. Lahat ng mga alaala ko kasama siya. I need to build a wall for myself. This time, lalo pa dahil nandito na siya. Nandito siya ngayon at nakatakdang magpakasal sa iba. Napangiti ako ng mapait. The thought of it pained me. Sumisikip na naman ang dibdib ko at gusto ko na namang humagulgol sa iyak. Long time ago, he made the same promise to me, but he never did. He left me dumbfounded. Napaka-unfair naman ni Jarek. Napakadaya niya. Inayos ko ang aking sarili. I'm always alone inside my room. Federico and I never share the room. Ayaw ko. Galit siya sa akin dahil doon. Kaya niya ako sinasaktan dahil I can't be his wife in every sense of the word. Hindi ko kaya. I married him not because I love him, but to escape from a scandal. At alam kong pinakasalan niya rin ako dahil doon. I'm not sure either. Kasi wala naman siyang sinasabi. Wala naman siyang ibang pinaparamdam sa akin kundi ang sakit na pisikal. Palabas na ako ng aking kwarto na makasalubong ko si Jarek. Umiwas ako ng tingin sa kanya at nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad pero mabilis niya akong nahawakan sa braso. Kinunutan ko siya na noo at tiningala. Matangkad siya sa akin. He also has a body that every girl would roll. And his face? This was the same face that made me crazy in love with him years ago. Guapo is the understatement of his physical appearance. He's gorgeous as hell. Lumunok ako habang titig na titig sa kanya. Ganun na ba ako katigang? Para pag-isipan siya ng ganoon? Nakakahiya? Bigla ang pamumula ng aking pisngi. He grinned at me while looking at me intently. I closed my eyes for a moment before I finally utter a word. Let me go, Jarek. Ma-autoridad kong sabi. Pinasadahan ko ng tingin ng kanyang kabuuan. Pasapa ang kanyang buhok. Marahil kakaligo pa lamang niya. Lumunok ako ng ilang beses. I shouldn't feel this way for him.
I shouldn't let him hold me like this. One swift move, and he tugged me to the wall. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Huli na nang mapagtanto kong hinahalikan niya ako. I tried to push him but I just can't. He was stronger than I am. Naglalaban ang puso at isip ko. What if I will let this feeling? For now, what will I do after? Pero mali pa rin. Maling-mali. Bigla ako nagising sa isang panaginip. Malakas ko siyang itinulak at nagtagumpay naman ako. Sinampal ko siya sa pisngi at agad nitong namula. Galit ako sa kanya. Hindi dapat ako nagpapadala sa mga halik niya at paglalandi niya sa akin. Hindi na dapat. Don't fight back. Alam ko gusto mo rin ako. Nataranta siya saglit at saka siyang umisi. Sinampal ko siya ulit. Wala na akong pakailan kung nasasaktan ko na siya. Wala siyang karapatang bastusin ako. Akmang aalis na ako sa kanyang harapan nang hawakan niya ang aking kamay. Pinigilan niya ang aking braso at malakas niya akong hinatak palapit sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya ngunit danlaki ang aking mga mata nang yakapin niya ako. I hate you, doll, but I miss you too. Bulong niya sa gilid ng tenga ko. Ang kanyang boses ay pagod at mahina. Para bang pagod na siya. Napapikit ako. Nangihina ang lahat ng aking depensa. Kinain ko lahat ng sinabi ko kasi hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Kaya lang, sinira niya ang pader na ginawa ko para sa kanya. Just like that, alipin na naman niya ako. Binitiwan niya ako mula sa pagkakayakap niya sabay tingin sa akin. Yung mga mata niya, sinasabi lahat. Ang kalungkutan, ang sakit at ang pananabik. Lumapit siya sa akin at yumuko. Alam kong hahalikan niya ako. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagpatinag. Gusto ko ito. Gusto ko siya. Total pagmamayari niya pa rin ako. Lahat ng sa akin. The kiss was slow and gentle. It is what it is. He was nibbling every taste and part of my lips. Pinulupot niya ang braso niya sa aking baywang at binuhat ako. Nilagay ko naman ang mga braso ko sa kanyang leeg at pinulupot iyon. I was very occupied from what we were doing that I didn't notice that he already opened my door. He put me down on top instantly and released me from his grip. The kiss ended. Habol namin ang aming paghinga. He looked at me with so much emotions in his eyes. Mga emosyong si Jeric lamang ang kanyang mapapangalanan. He went to the door again and locked it. Pinagmamasdan ko lamang siya habang ginagawa niya yon. Natatakot ako? Natatakot ako dahil bawal. Pero bakit ganito? Bakit gusto ko? Totoo nga na kung ano ang bawal ay siyang masarap. Dahil ngayon, ramdam na ramdam ko ito. He joined me in bed. We sat on top of it, looking at each other, hanggang hindi ko na napigilan sa sarili ko. Hinaplos ko ang kanyang mukha pababa sa kanyang panga. I traced it with my fingers, and when I reached his lips, I touched it. Nanginginig ang kamay ko sa ginagawa ko. Alam kong ramdam niya yun. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. We kissed each other. This time, with so much hunger. Wala na ang pag-iingat. Lahat ng kilos namin ay nagmamadali. Isa-isa naming hinuhubad ang aming mga saplot sa katawan. Tinulak niya ako sa kama. He was still kissing me. He traced my neck by his kisses. Napangungol ako. Nakakaliyo ang pakiramdam na pinaparanas niya sa akin. He sucked me, and I can't help it. I released my first. Oh my! Taging nasabi ko na lamang. Huminto siya at tumingin sa akin. Ang saya ay nakasulat sa buong mukha niya. Pinipigilan niya ang ngisi niya at napakagatlabi pa siya. Feel this, baby, he said. I want you so much. Dagdag pa niya. Napangisi siya. Pulang-pula naman ang aking mukha. He kissed me again. This time, pababa sa akin tiyan. Lahat ng parte ng katawan ko ay hindi niya pinalampas. And I am not stupid to know that he left some marks on it. He kissed my belly. While his hands were busy, napapaliyad lang ako sa lahat ng pagsamba na ginagawa niya sa akin. Pinaghiwalay niya ang mga paa ko at tumingin sa akin. Napatingin din ako sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman kong sinipsip niya iyon. Ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag. Ito ay banal. Matagal-tagal na rin akong nakagawa ng mga ganito. Matagal na rin nung ginawa namin. He was thrusting it in and out. Napamura ako sa sarap na pinapalasap niya sa akin. I never thought I would feel the same things like this. I never thought that we will be making things like this again. He stopped when I came again. Pagod na ako, but I guess
He's not done yet. Pinatalikod niya ako and he entered me. Masakit pero unti-unti din naman nawawala at napapalitan ng sarap. He's huge. I feel very full. He's thrusting it deep and hard inside. Napapikit naman ako. Tumigil siya at pinaharap ako sa kanya. He entered me again. This time, we look at each other's eyes. This time, we knew it would never be the same. I'm coming. Bulong ko. Come with me, doll. Gumiti siya sa akin and we both came. Nangihina ako na matapos ang lahat. We both panting for breath. We were all sweat too. I felt Jeric lay down beside me, but I don't budge. Napatulala ako nakatitig sa kisame. What happened between us, I know? We would never be the same. Tapos na ang lahat. Tapos na ang may init na sandali. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung nagsisisi ba ako sa aking nagawa. Ngunit wala akong naramdaman na kahit anong pagsisisi. Wala akong pinagsisisihan. Hindi ako nagsisi na binigay ko ulit ang sarili ko sa kanya. Dahil ang totoo, siya pa rin. Jeric owns me. Hindi man ako nagsisisi ngunit inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Napatingin ako kay Jeric. He's still beside me. Ibinalot ko ang kumot sa aking katawan para matakpan ito. I sighed before I utter a word. This isn't right, Jeric. Kasalanan lahat to. Ikakasal ka na. Naninikip ang dibdib ko sa bawat katagang aking binitawan. Napahikbi ako ng marahan para maibsan ang nararamdamang kirot sa dibdib. Wala man lang siyang reaksyon. Nakatulala lang siyang nakatingin sa kisame. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin ni Jeric sa akin. Alam kong mali ang aming nagawa ngunit bumigay ako. Ilang sandali pa ay bumangon siya mula sa kama. Pinulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa kwarto. Isinuot niya yon at tinitigan ako. Nakakunot ang kanyang noo. I never thought you're the easy. Lucilla, I never thought. Bibigay ka kaagad sa akin. Nakatitig siya sa akin habang sinasabi ang mga katagang yon. Napakurap ako ng ilang beses sa aking narinig. Nagimbal ako sa kanyang sinabi. How could he treat me like this? He used me to prove something? Ang mga salita ni Jeric ay parang punyal. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umiyak. I'm like a baby at nakatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. Ni hindi ko man lang makitaan ang pagsisisi ang kanyang muka sa mga sinabi niya sa akin. His face is astonished and it hurts me more. I stared at his eyes, those eyes that I used to adore before. It didn't look at me the way it did before. Dati, kapag tinitingnan niya ako, nagniningning ang mga mata niya na para bang ako lang ang babaeng nakikita niya. Pero ngayon, wala na. Baka nananaginip lang ako kanina. Akala ko, nakita ko na naman noong nagmahalan kami. Akala ko bumalik si Jeric, pero mali rin ako. Umasa pa kasi ako. Paano mo nagawa, Jeric? Anas niya. Maging ako ay hindi na halos marinig ang mga katagang yon. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil sa ginawa niya sa akin. Wala na nga talaga. Wala na nga talaga akong halaga sa kanya. Mas masakit sa akin ang realization. Dapat alam ko yon sa simula pa lang pero naguguluhan pa rin ako. Pinairal ko na naman kasi ang puso ko. Tahimik akong humihikbi nang muli siyang nagsalita. Mas lalo ako nasaktan sa mga katagang binitiwan niya para sa akin. Mas lalo akong naramdaman ng awa para sa sarili. Is my dad can't satisfy you in bed? Kaya bumigay ka kaagad sa akin? Gumisi siya sa akin. Nanguuyam niya akong tinitigan. You don't matter to me anymore. You're just a low-class stepmother to me. Sabi niya sa akin nang may diin. Napayuko ako. Ganoon na lang pala ako sa kanya. Ganoon na lang kaliit ang tingin niya sa akin. Lalo lang ako nakaramdam ng kalungkutan. Mas lalo lang ako naawa this time. Kalimutan mo na ang nangyari. Ang mga huling salita niya bago ko iniwan sa aking kwarto. Matagal na siyang nakaalis. Matagal din akong tulala bago ko nabagdesisyonang magbihis. Nag-ayos din ako ng aking sarili. Siguro nga dapat ko nalang kalimutan ang nangyari ngayon. He clearly said it. It doesn't matter to him. Kaya ganoon na nga lang ang gagawin ko. Kung sana ganun lang kadali ang lahat, napailing ako. Paano ko yayakapin ang kasalukuyan kung pinangahawakan ko pa rin ang aking nakaraan? Paano ko makakalimutan ang nakaraan kung ang mga alaalang iyon ang gusto ko sa kasalukuyan? Napabuntong hininga ako. Nakakabaliw ang mga nangyayari sa akin. Sobrang gulo ng aking buhay. Naputo lamang ang pag-iisip ko na pumasok sa Federico sa aking kwarto. Mukha na naman siyang galit. Bigla akong kinabahan.
May alam ba si Federico sa nangyari kanina? Nilapitan niya ako at akmang halikan, pero iniwas ko ang aking mukha. Nandidiri pa rin ako sa kanya. Ang taong akala ko'y maaari kong maging ama at poprotekta sa akin, ay siyang nagpapahirap sa akin ngayon. Ang naging dahilan ng impyerno kong buhay. Wala siyang puso. Wear something presentable, Lucila. May bibisita sa akin ngayon. Bibisita rin sa Ate Lourdes. Iritado niyang sabi dito. Tumango ako. Ayaw ko nang sumagot pa sa kanya. Mas focus ang isipan ko sa isang bagay. Pupunta si Ate Lourdes ngayon. Ibig sabihin, makikita ko sila. Matagal ko na rin silang hindi nakikita. Are they coming too? Tanong ko kay Federico. Tumango lang siya sa akin at matalim akong tinitigan. Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Don't you dare come near the kids, Lucila. Huwag mong dadagdagan ang galit ko sa'yo. Panta niya sa akin sabay alis sa aking kwarto. Sinundan ko siya ng tingin habang sinasara niya ang pinto ng aking silid. Dinagdagan na naman ni Federico ang bigat sa aking dibdib. Kaya lang, nadudurog ang puso ko. Kaya lang, sinasaktan na naman niya ako. Galit ako sa kanya. I just hate him to the core. Napaka-ironic. Hindi ko kayang hawakan ng sarili kong mga anak. Kung gaano kasakit ang nararamdaman ko sa pagiging malayo sa kanila. Araw-araw ko silang namimiss. Napaka-unfair ng buhay para sa akin. Hanggang kailan pa ako ganito? Hanggang kailan pa ako magtitiis kay Federico para lang makita ang mga anak ko? Growing up, I never thought that I would be like my mom. Pero mas hinigitan ko pala siya sa nangyari sa akin. Ang sabi ko noon, aalagaan at mamahalin ko ang mga anak ko. Pero nandito ako ngayon. Wala akong magawa. Nakakulong ako sa impyerno. Napahagulgol ako sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Ilang beses na ba sa araw na ito ako umiyak? Ilang balde pa ba ang dapat kong iduha para mamanhid na lang ang puso ko? Ngunit sino bang niloloko ko? Mapait akong napangiti. Pinahid ko ang aking mga duha na kanina pa namamalispis sa aking magkabilang pisngi. Kung pwede lang sanang mawala ang lahat ng sakit? Kung pwede lang na umalis at mamuhay na kasama ang mga anak ko? Malayo sa magulong mundong ito ay gagawin ko. Saan ang posible na lang? Tinulungan ko ang mga katulong sa pag-aayos ng lamesa sa hardin. Doon daw kasi gaganapin ang salo-salo namin. Hapon na at nagmamadali na ang lahat. Maging si Nanay Conching ay panay utos sa kusina. Alam kong hindi lang ito basta salo-salo. Marami ang mga handang pagkain ni Federico. Magagara rin ang gamit ngayong plato. Tumingala ako na mapansin kong parang may tumititig sa akin. And there, I found Jeric, standing proudly at the terrace, eyeing me intently, na para bang inaarok niya lahat sa buong pagkatao ko. He didn't even budge when I look at him too. Ma'am, kami na po maglalagay ng plato. Wika ni Ate Melba, isa sa mga katulong sa mansyon. Hindi ko na namalayang napahinto na pala ako sa paglalagay ng pinggan. Tiningnan ko siya at iniabot sa kanya mga platong hawak ko. Pinalingan ko ulit si Jeric. He was still there, watching me. Nakataas ang isa niyang kilay habang nakapatong naman ang dalawa niyang kamay sa balustre. Titig na titig pa rin siya sa akin. Titig na kahit kailan siya pa rin nagpapakaba sa akin. Napakunotan na ako. Bakit siya mag-iinarte ng ganito? The last time I checked, sabi niya, I don't matter to him. At ngayon, kakaiba ang kanyang kinikilos. Natapos din kami sa pag-aayos. Lahat ay handa na para sa darating ng mga bisita. When a car entered our premises, bumalik na ako sa loob ng bahay. I need to fix myself. The car was familiar. Alam ko na agad kung sino ang bisita ni Federico. Ivy Salazar, my old friend, my enemy. I should have listened my instinct a long time ago. Hindi na sana ako naahas ng isang taong itinuring kong kaibigan. Hindi na sana naging miserable ang buhay ko. Naulinigan ko ang isa pang sasakyang papasok. Napangiti ako. Tsak kong sina Ate Lourdes na ito. Binilisan ko ang pag-akyat sa hagdanan. Kailangan kong magmadali. Gusto ko na makita ang mga anak ko. Pag-asa ang bumalot sa aking buong pagkatao. The only consolation to my unending tears for today were my kids. Mga anak ko, malayo man ako sa kanila. Pero mahal ko sila. Inggit man ang tatay nila sa akin, wala akong pakialam. Isang imahe ng isang lalaki ang bumungad sa aking ulo. Jeric? Oo, si Jeric ang ama ng mga anak ko.